po sa lahat ng kapatiran. Welcome po sa ating online church service. Bago po ang lahat, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa iyong pag-ibig, kabutihan, katapatan sa amin. Dalangin ko po ang iyong gabay sa aming pagbabahaginan ng iyong salita. Dalangin ko na ito ay magdulot ng kapanatagan, kapayapaan sa aming, lalo na sa mga panahong ito ng pandaigdigang krisis dulot ng coronavirus pandemonyo. Sa iyo lamang po, Panginoon, ang aming pag-asa na ito ay amin malalampasan sa iyong biyaya. Ito po ang aming dinideclare. Ito po ang aming inaangkin sa pamamagitan ng makapangyarihan at matamis na pangalan ng aming Panginoon at Tagapagligtas na si Jesus. Amen. Ang ating pong paksa sa araw na ito ay ang pagkabalisa o pagkabagabag. In other words, ito po yung worrying over the COVID-19 pandemic. Sa ating paligid, sa mga balibalita, lalong-lalo na ating natutunghayan sa radyo, sa TV, nandyan po ang mga iba't ibang balita na maaaring ito ay magdulot ng kabagabagan o kaya pagkabalisa natin sa buhay. Lahat tayo ay nababalisa siyempre sa mga ganitong pagkakataon. We all worry about a lot of things. Karamihan po yung mga bagay sa ngayon na ating parang inaalaala ay mga bagay na inaakala natin mahalaga o napakahalaga sa buhay natin. Ngunit itong mga bagay na ito, kuminsan ay silang nagdudulot ng pangamba, pagkabalisa sa atin. Kaya nga, walang iba na ating babalingan na pwedeng panggalingan ng pag-asa, ng kapayapaan at katatagan kung hindi ang salita ng Diyos. Sa pagkakataon pong ito, hayaan niyong tayo ay dumako sa salita ng Diyos. Sa Philippians o Pilipos 4:6 hanggang 7. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at magpag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Napakayaman at napakamakapangyarihan ito, lalong-lalo na sa mga panahon ito na tayo, marami sa atin ang napapagabag. Tatlong bagay po ang nais kong ibahagi sa inyo patungkol sa sitwasyon natin ito base sa salita ng Diyos sa Pilipos 4:6 hanggang 7. Una, we must not worry. Di po tayo
dapat mabalisa. Ang mga anak ng Diyos, tunay na anak ng Diyos, ay dapat nananatili sa assurance na dulot ng salita ng Diyos. Anong sabi sa atin sa talatang 6 dito sa ating reference text sa English? Sabi po dito, don't worry about anything. Yan po. We must not worry. Huwag tayong mabalisa, huwag tayong mabagabag. Yan po ang sinasabi ng salita ng Diyos sa atin. Yan po yung sinasabi ng Panginoon sa atin. At yan ay utos ng Panginoon. Mabuti naman, siyempre, na malaman natin kung ano nangyayari sa ating mga paligid. Pero nawa, ang mga ito, lalong-lalo na yung mga negatibong mga balita at mga ating natutunghayan, nawa itong mga ito ay hindi tatalo sa ating paghawak o sandal natin sa napakamahalagang salita ng Diyos. So, ang sabi niya, ang utos niya sa atin, huwag tayong mabagabag. Huwag po tayong mag-worry. In short, we must not worry. May mga bagay na akala natin ay pwede nating baguhin sa pamamagitan ng ating pagiging pag-aalaala, ika nga. Pero sabi ng Diyos sa kanyang salita, don't worry about anything. We must not worry. Bakit? Tignan po natin. Ang sabi, nakikita ko po kayo ng 3 dahilan kung bakit we must not worry o wag dapat tayo mabahala, mapagabag o mapalisan. Una, worry is unnecessary. Hindi po ito kinakailangan ng tao na mabagabag o mag-worry. Maganda po na atin pong maalaala yung tinatawag na yung prayer of Saint Francis de Assisi. At ang sabi ay magkaroon tayo, we must have serenity to accept the things we cannot change. Yung mga bagay na hindi natin kayang baguhin ay dapat kalmado tayong tumanggap sa mga bagay na ito. At tayo naman ay dapat magkaroon ng lakas ng loob na baguhin yung mga bagay na kaya nating baguhin. At hihingi tayo ng karunungan sa Diyos upang ating mapagtanto, malaman ang kaibahan ng dalawa. Yung bagay na hindi natin kayang baguhin at yung bagay din naman na kaya nating baguhin. Remember always that God is in control. So why worry? Lalo na sa ating mga kapatiran na nananatiling nananampalataya at nagtitiwala sa Panginoon. We must not worry. Anong sabi ng salita ng Diyos? Sa Matthew 10:28, sabi, don't be afraid of those who want to kill your body. They cannot touch your soul. Fear only God, who can destroy both soul and body in hell. Malinaw po yun. Hindi po dapat natin katakutan ang sinuman o anuman na sisira o papatay ng ating katawan. Kay ano man yan, kay virus man yan, kay kung ano man yan, huwag ho nating katakutan na siyang magdudulot ng ating pagiging bagabag, pagiging ay worried. Kasi ang implikasyon po nun, pag tayo ay nag-worry, ay parang kulang tayo sa tiwala sa Panginoon.
So anong dapat nating gawin? Imbes na ituon natin ang ating mga paningin, pagdinig sa mga bagay sa ating paligid, lagi po nating isipin ang nakalaan na mainam at mabuting buhay na nakalaan sa atin, na inumpisahan na natin dito sa pagkakataon na tinanggap na natin si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Sabi sa 2 Corinthians 4:18, so we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. For what is seen is temporary. Tapos yan, may katapusan, may wakas yan. But what is unseen is eternal. So dito, tatagal pa na magpasawalang hanggan ang coronavirus pandemonium? Siyempre po hindi. Lilipas din po yan sa panahon ng Panginoon. Pero ang hindi lilipas ay ang kanyang salita at ang buhay na inaangkin na natin sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. So again, we must not worry. Worry is unnecessary. Pangalawang dahilan, mga kapatid, kung bakit dapat huwag tayong matakot o kaya mangamba dahilan sa mga pangyayari sa ating paligid. Sapagkat ito po ay hindi nakakatulong sa atin. Worry doesn't help. Ang sabi ng salita ng Diyos sa Matthew 6:27, and who of you by being worried can add a single hour to his life? Wala po. Sino ba sa atin ang nakakadagdag o nakakapagpahaba ng ating buhay sa pamamagitan ng ating pagkatakot? Wala. Wala at wala. Matthew 6:34 says, therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Kung ano man po ang mangyayari sa anak ng Diyos, ito po ay kasama po doon sa grand plan ng Diyos. At ang mahalaga ay tayo ay nakatutok doon sa nakahandang buhay na masagana na ihinanda ng Diyos para sa atin. Matthew 6:25 says, therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more than food, and the body more than clothes? Mas mahalaga po ang buhay na ibinigay sa atin ng Diyos kaysa anumang bagay dito sa mundo na pang samantala lang at pamadalian. So again, we must not worry. Because worry is unnecessary. Hindi po yan kailangan, hindi po yan nakakatulong. At pangatlo, ito po ay senyales o indikasyon ng kakulangan ng tiwala at pagtitiwala sa Diyos. Naalala po natin yung kwento ng mga disciples kasama si Jesus doon sa laot. Malaki ang alon, mayroong bagyo. Pagkatapos, dahil sa pagkabalisa ay ang mga disipulo sa ginising nila, ang natutulog na si Jesus. At ang sabi niya sa kanila, sa Mark 4:40, He said to them, why are you so afraid? Have you still no faith? Ang pagiging matatakutin, ang pagiging balisa ay isang indikasyon ng kakulangan ng tiwala sa Panginoon na siyang may kontrol sa ating buhay. If you had faith like a grain of mustard, Jesus said, mustard seed, you could say to this mulberry tree, be uprooted and planted in the sea, and it would obey you. Ano po sinasabi dito? Pag meron lang tayong sapat na paniniwala at pagtitiwala, pananampalataya, magagawa natin ang mga bagay sang-ayon sa kalooban
ng Diyos. So, unang sinasabi ng ating talata ay, don't worry. Number 2, sabi, we must pray. Kanina, we must not worry. But instead, we must pray. Dapat tayo manalangin. Sabi nga dito sa ating talata na ating reference, don't worry about anything. Instead, pray about everything. Yan po ang sinasabi. We must pray. We must pray. Manalangin tayo sa Panginoon. At ito nga po ang ating dapat hilingin sa ating panalangin. Tell God what we need. Sabihin natin kung ano ang ating hinihiling sa Diyos. Sabi sa ating talata, tell God what you need sa ating prayer. Mabuti, mahirap din naman ang alam na Diyos sa ating naisin. Huwag lang natin kakalimutan na pagkatapos nating manalangin at hilingin ng ating mga gusto o naisin sa bandang huli, at ito ay napakamahalaga, tandaan natin na ang Diyos pa rin ang nakakaalam kung ano ang pinakamainam sa atin. Sometimes, hindi po yung mismo ating dalangin ang kanyang tinutugon, hindi sa kanyang mga anak na kanyang iniibig, ang pinakamainam pa rin ang gusto niyang ibigay o gusto niyang mangyari. Kaya sometimes ang ating gustuhin, ang ating naisin ay maaaring naiiba sa kagustuhan ng Diyos o kalooban ng Diyos. Kaya sa bandang huli ng ating panalangin, lagi nating isasama, let your will be done, Lord. Ang iyong kalooban ang siyang magaganap. Tell God what you need and thank Him or thank God, pasalamatan natin ang Diyos sa lahat ng Kanya nang nagawa sa ating buhay. Sabi sa ating talata, tell God what you need and thank Him for all He has done. Ano ba yung nagawa ng Panginoon na sa atin? Sabi sa John 10:10b, I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. Binigyan na tayo ng napakamasaganang buhay. At yan pala, buhay na walang hanggan na yan, na nag-umpisa na mula noong tinanggap mo si Jesus bilang iyong personal na tagapagligtas at Panginoon, ay nagarap na. At yan ay mananatili na dapat nating panghawakan, na pinaka-mainam na biyaya ng Diyos sa atin. Ano man ang mangyari sa kanyang mga anak, ang buhay na walang hanggan na yan ay nananatili sa kanya habang nananatili ang iyong pananampalataya sa kanya. More abundantly means to have superabundance of a thing. Abundant life refers to life in its abounding fullness of joy and strength for the mind, the body, and the soul. And that is guaranteed to the children of God. 1 Thessalonians 5:16-18, rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. So again, we must not worry, we must pray. And third and the last, we must live in God's peace. Don't worry about anything, instead pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. Then you will experience God's peace, which exceeds anything we can understand. His peace will guard your hearts and minds as you live in Christ Jesus. John 16:33 says, I have said these things to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulations, but take heart, I have overcome the world. Napagtagumpayan na po ng ating Panginoon Diyos, ang ating Panginoon Jesus, ang mundo, ang lahat ng mga bagay na nangyayari sa mundo na hindi natin ika nga ay maaaring naintindihan o hindi natin nagugustuhan. Even yung coronavirus pandemonium, na pagtagumpayan na po ng ating Panginoong Jesus. Ano ba sabi? Ito, napakagandang ating alalahanin. Yung Psalm 23, paborito po ng pamilya, ng ating butihing head pastor. Pero
Doon lang po sa ating Psalm 23 verse 4. Ano ba sabi? Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Nasa Diyos po ang ating comfort, nasa Diyos po ang ating kapayapaan, nasa Diyos po ang ating kapahingaan. Kaya po, ang big idea natin ngayon, ayan tinatawag, don't worry, just live in God's peace. Magandang araw po sa inyong lahat. Tayo po ay manalangin. Amang makapangyarihan sa lahat, muli o Lord, kami pinagpapasalamat sa iyong mensahe, sa iyong salita na aming pinagbubulay-bulayan. Lord, inaangkin namin ito na isang inspirasyon, isang encouragement, isang promesa galing sa iyo. Tulungan niyo po kami na ito ay aming ipamuhay even in the midst of coronavirus pandemonium. Kami ay nagkakaroon at magkakaroon ng kapayapaan dulot ng iyong biyaya. You are our refuge. Kayo po ang aming shepherd, good shepherd. Salamat po Diyos for who you are in our life. This, in Jesus' name we pray. Amen and amen. Magandang araw po sa lahat. Mga kapatid, ito po yung ating schedule next week sa Sunday service po natin. 9 a.m. po. At ito po yung makapanood po natin dyan sa facebook.com UPCI St. Francis. Yan po muna ang ating schedule hanggang sa further po announcement. Mga kapatid, ang benediction po. Taas po natin ang ating mga kamay. Ang mayaman at dakilang pag-ibig ng Diyos, ang buhay at kaligtasan mula sa Panginoong Hesus, ang kapangyarihan at itiktisan ng banal na Espiritu, baba sa ating lahat, ngayon at magpakailanman, sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng banal na Espiritu. Amen.